The Mysterious Intern. Kabanata 21. Narinig mo ba? Bumilis ang serbisyo ni Dr. Ye sa mga pasyente kahapon ng hapon, halos doble ng bilis kumpara kaninang umaga. Oo nga, narinig ko rin. Pumunta daw si Dr. Thomas Wang para kausapin siya bago magtrabaho kahapon ng hapon, pinilit niya daw na bilasan at huwag magpabagal tulad kaninang umaga. Sok! Sok! Mukhang ayaw na ayaw talaga siya ni Dr. Thomas Wang. Gusto ko sanang paalisan na siya agad. Hinalonggan pa nga ang daan niya. Sa ganitong sitwasyon, mukhang hindi na magtatagal si Brian Ye. Ang bilis ng pagdiagnose at paggamot ni Brian Ye kahapon ng hapon, at ang pagpunta ni Dr. Thomas Wang sa opisina ni Brian Ye, ay mabilis na kumalat sa buong departamento, at nakarating sa mga medical staff ng maaga kinabukasan. Maraming doktor at nurse ang palihim na nag-uusap. Sa kadahilanan ng pagbilis ni Brian Ye, nagkaisa ang lahat na ito ay dahil sa panggigipit ni Dr. Thomas Wang. Dahil dito, mas lalong nakasiguro ang lahat na ayaw ni Dr. Thomas Wang kay Brian Ye at gusto niya itong paalisan. Ang ilang doktor na hindi gusto si Brian Ye at may matinding paghuhusga sa kanya ay natutuwa, habang ang iba naman ay nakikiramay, na iniisip na kawawa siya. Sa madaling salita, lahat na may kanya-kanyang opinyon, ay nagtatanong kung ilang araw pa tatagal si Brian Ye sa ilalim ng panggigipit ni Dr. Thomas Wang. Nakatanggap din ng balita si Wesley Zing tungkol sa sitwasyon ni Brian Ye sa klinika. Ikaw, Brian, sukdulan kang masamang tao, maghintay ka lang. Kapag may nangyari sa'yo, titingnan natin kung paano ka haharapin ng young master. Nakaupo sa lobby ng kanyang bilya, tinitigan ni Wesley Zing ang balita tungkol kay Brian Ye sa kanyang telepono, malungkot ang kanyang ekspresyon. Hinigpitin niya ang kanyang mga kamao. Oo, mapaghiganti. Kung dati mayroon lamang kaunting paghamak si Wesley Zing kay Brian Ye, kaunting inis lamang, sapat na upang turuan niya ito ng leksyon, ngayon ay lubos ng kinamumuhian ni Wesley Zing si Brian Ye. Pagkatapos malasing sa salo-salo, nagising lamang siya kinahapunan kinabukasan. Kahit na kinamumuhian ni Dr. Thomas Wang si Wesley Zing, tinawagan pa rin niya ang tiyuhin ni Wesley Zing ng gabing iyon at hiniling na magpadala ng sasakyan upang ihatid si Wesley Zing pauwi. Hindi niya iniwan si Wesley Zing sa restaurant, anuman ang kanyang kalagayan. Nang magising si Wesley Zing, sumakit ang kanyang ulo at hindi niya maalala ang nangyari. Hindi hanggang sa bumalik ang kanyang tiyuhin sa gabi, na tinuro siya at pinagalitan, na bahagya niyang naunawaan ang nangyari. Nang tawagan niya ang isang malapit na kasamahan sa departamento at sa wakas ay naunawaan ang lahat ng nangyari noong gabing iyon, ang kanyang isip ay parang tinamaan ng kidlat. Sumabog ito na may ingay, na iniwan ang kanyang isip na blanko sa mahabang panahon. Nang sa wakas ay matauhan siya, isang napakalaking puot ang sumibol sa kanyang puso sa unang pagkakataon. Puot kay Brian Ye. Sa kanyang opinyon, ang dahilan kung bakit siya nalasing noong gabing iyon, ang dahilan kung bakit siya napahiya sa harap ng buong departamento, ay dahil kay Brian Ye. Kung hindi sana nagpumilit si Brian Ye na mag-toast sa kanya, hindi sana siya nalasing. Kung hindi si Brian Ye, ang kasuklam-suklam at mapanlinlang na kontrabida, na paulit-ulit na nagplano upang galitin siya, hindi sana siya nalasing. Sa madaling salita, si Brian Ye ang may kasalanan sa lahat. Nakalimutan niya na ang laban ay nagsimula sa kanyang masamang intensyon. Si Brian Ye ay nagtatanggol lamang sa sarili. Hindi niya isinasaalang-alang na kung hindi siya patuloy na uminom kahit na binabalaan, hindi sana siya nalasing. Hindi niya naisip na kung hindi siya mahinang umiinom, kung hindi siya makitid ang isip at hindi niya kinamumuhian si Brian Ye at Dr. Thomas Wang, hindi sana niya sinabi ang mga kahangalan pagkatapos malasing. Hindi sana siya nawala ng maraming mukha. Tungkol naman sa sinabi ng kanyang kasamahan tungkol sa pagtulong ni Brian Ye sa kanya pagkatapos niyang malasing, wala siyang pakialam. Lalo pa nitong pinasama ang kanyang pagkamuhi kay Brian Ye. Naramdaman niya na sinadya ni Brian Ye na gawin ito upang ipakita ang kanyang kabutihan at makuha ang paghanga ng mga kasamahan sa departamento. Kaya naman, pagkatapos niyang maunawaan ang lahat, patuloy siyang nag-iisip ng paghihiganti at pagtanggal kay Brian Ye. At sa ngayon, ang pinakamagandang pagkakataon ay kung mayroong mangyaring mali sa klinika ni Brian Ye. Pagkatapos magising, matamang niyang binabantayan si Brian Ye, binibigyang pansin ang bawat galaw niya. Kahit na hindi makapunta si Wesley Zing sa ospital upang bantayan siya, may nangyari noong gabing iyon.
Sila ni Dr. Thomas Wang ay lubos ng nag-away. Nawalan din siya ng mukha sa kanyang mga kasamahan. Siyempre, hindi na siya makakabalik sa trabaho sa Department of Respiratory Medicine. Sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin na manatili muna sa bahay ng ilang araw at maghintay ng mga kaayusan upang makapagtrabaho siya sa ibang departamento. Ngunit maaari pa rin siyang magtanong sa pamamagitan ng isang tao sa ospital. Bilang pamangkin ng dekano, hindi mahirap para sa kanya na alamin ang impormasyon. Ang mga tao sa ospital ay kailangang bigyan ng kaunting respeto ang pamangkin ng dekano, lalo na tungkol sa sitwasyon ni Brian Ye, na halos focus ng departamento. Walang masyadong lihim o mahirap tanungin. Ang pag-uulat ng sitwasyon kay Wesley Zing ay isang maliit na pabor. Ikaw, Brian, maghintay ka lang. Puno ng sama ng loob ang mga mata ni Wesley Zing. Naniniwala siya na sa gamot ni Brian Ye na natutunan niya mula sa isang hindi kilalang paaralan sa ibang bansa, tiyak na mayroong magiging mali sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, sasamantalahin niya ang pagkakataon upang gawing kumpleto ang pagbagsak ni Brian Ye. Dr. Thomas Wang, ang matandang hayop na iyon, gusto lang gumamit ng dahilan para mawala si Brian Ye, ngunit hindi papayagan ni Wesley Zing na makatakas siya ng madali. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang tuluyang itulak si Brian Ye sa bangin, hindi na muling makakabangon. Kung hindi sapat upang pakalmayan ang puot sa puso ni Wesley Zing, hindi sapat upang lutisin ang kahihiyan ng gabing iyon. Sa pag-iisip ng malungkot na eksena na maaaring harapin ni Brian Ye, hindi napigilan ni Wesley Zing na ipakita ang isang nakakatakot at mapagmataas na hitsura sa kanyang mga mata. Naniniwala siya na darating ang araw na ito sa lalong madaling panahon dahil sa tulong ni Dr. Thomas Wang. Ang matandang hayop na si Dr. Thomas Wang ay walang kwenta. Gayunpaman, wala siyang magagawa ngayon. Itatala niya muna ang account, at pagkatapos ay haharapin si Brian. Pagkatapos, hahanap siya ng paraan upang dahan-daang harapin ang matandang hayop na iyon. Sa pag-iisip kay Dr. Thomas Wang, nagpakita rin ng sama ng loob ang mga mata ni Wesley Zing. Bukod kay Brian Ye, si Dr. Thomas Wang ang taong pinakakainisan niya sa departamento. Mula nang dumating siya sa departamento, hindi siya ginamitan ni Dr. Thomas Wang ng respeto. Matagal na niya itong kinamumuhian. Si Dr. Thomas Wang rin ay isa sa mga salarin noong gabing iyon, pinilit siyang uminom, at pinainom siya ng dagdag na baso ng alak. Ang lahat ay matatag sa kanyang puso. Ang trabaho sa outpatient, lalo na sa mga departamento tulad ng respiratory medicine, ay mapait, nakakapagod, at nakakabagot. Bukod sa palagiang pagharap sa mga pasyente araw-araw, patuloy din silang humaharap sa mga pasyente. Araw-araw mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 6:30 ng hapon, 2 oras lang ang pahinga sa kalagitnaan, at maaaring wala pang 2 oras, dahil maaaring hindi ka makapag-uwi sa tamang oras ng 12 ng tanghali, at mayroong ilang pasyente na kailangan mo pang tingnan bago ka makaalis. Ganoon din kapag uwian sa hapon. Maaaring hindi ka pa makapag-uwi ng alas 6:30. Kung nakarehistro ang pasyente, hindi mo maaaring pauwiin ang isang tao at pabalikin bukas. Maaari ka lamang umalis pagkatapos basahin ang numero ng pasyente. Mula umaga hanggang gabi, halos bawat doktor ay nakakakita ng higit sa 100 pasyente araw-araw. Sa pagtatapos ng araw, bawat doktor ay nakakaramdam ng pagod sa pisikal at mental, at umaasa na matapos na ang outpatient work at lumipat sa inpatient department. Sa pagtaas ng bilang ng araw ng trabaho sa outpatient clinic, mas naramdaman din ni Brian Ye ang hirap at pagod ng isang outpatient doctor. Kahit na naramdaman niya ito noong unang araw, pero pagkatapos ng unang araw, mayroon pa rin siyang kaunting pagka-fresh, at isang araw pa lang iyon, kaya hindi pa gaanong malalim. Kapag nagpatuloy ang ganitong uri ng araw at nagpatong-patong araw-araw, mas lalong lalalim ang pakiramdam na ito. Mas naramdaman din ni Brian Ye ang pagkabagot at pagkasawa sa outpatient treatment. Patuloy siyang humaharap sa mga katulad na pasyente at mga katulad na sakit araw-araw, at pagkatapos ay inuulit ang mga katulad na salita at nagre-resete ng mga katulad na gamot. Ang pakiramdam na ito, para sa isang doktor, lalo na para sa isang masipag na doktor tulad ni Brian Ye, na laging nag-iisip na hamanin at pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa medisina, ay talagang isang malaking hamon. Ngunit sa pagharap sa hirap at pagod ng outpatient clinic, sa pagharap sa pagkabagot at pagkasawa, hindi umurong si Brian Ye.
Hindi niya naisip na mag-apply na bumalik sa inpatient department kasama si Dr. Thomas Wang, ngunit iginiit niya na ang bawat araw ay pareho sa unang araw. Sa pinakamaraming damdamin at pinakamataas na sigasig, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa outpatient work. Alam niya na palaging may gantimpala para sa kanyang mga pagsisikap. Ang paghihirap at pagod na kanyang nararanasan ngayon ay isang kinakailangang proseso para sa kanyang pagpapabuti sa sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagtitiyaga na ito, at pag-ipon ng isang tiyak na halaga, tunay na mapapabuti ang kanyang mga kasanayan sa medisina. Tungkol naman sa pagkabagot, bagamat mahirap talaga, si Brian Ye ay isang tao na mayaman sa karanasan sa pakikipaglaban sa pagkabagot, at lalo siyang nakakasurvive dito. Mula nang makilala niya ang matanda noong siya ay bata pa, kailan ba naging hindi nakakabagot ang kanyang buhay? Kahit na pagkatapos niyang lumaki, pagkatapos matutunan ang mga kasanayan sa medisina, ang kanyang buhay ay parehong nakakabagot. Ang kanyang mga kasanayan sa medisina mismo ay lumaki sa pagkabagot. Oo, talagang napakahusay niya, ngunit sa tingin mo ba ay makakain ng talento? Kung hindi dahil sa nakakabagot at nakakapagod na mga pangunahing operasyon tulad ng appendectomy na paulit-ulit na inayos ng matanda para sa kanya, kung hindi dahil sa nakakapagod na mga ehersisyo sa pagtahi, ehersisyo sa pagputol at iba pang mga pangunahing operasyon. Gaano man kataas ang talento, paano magiging posible na linangin ang mga kamay ngayon na parang Diyos sa paningin ng hindi mabilang na mga surgeon? Sanayin ang pamamaraang pang-opera na humanga sa hindi mabilang na mga surgeon. Ang oras, sa abala, ay palaging mabilis lumipas. Sa isang iglap, isang linggo na ang nakalipas mula nang magtrabaho si Brian Ye sa outpatient clinic. Sa linggong ito, nagpumilit si Brian Ye na pumunta sa outpatient building ng 8 ng umaga, at pagkatapos ay binuksan ang klinika bandang alas 8:15. Maliban noong nagtrabaho siya noong unang araw, gabi-gabi, halos 8 ng gabi na siya umaalis sa klinika. Hindi nagpahinga si Brian Ye sa 2 katapusan ng linggo sa pagitan. Palagi siyang nagtatrabaho sa klinika. Ang dahilan nito ay alam ng lahat ng mga doktor na hindi gusto ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye at gusto ni Dr. Thomas Wang na paalisin si Brian Ye. Kaya naman, hindi sila nagiging magalang kay Brian Ye. Iniwan sila kay Brian Ye hanggat maaari, upang ang oras ng pag-alis sa trabaho ni Brian Ye ay lubos na mapahaba. Dati, bawat doktor ay may hindi bababa sa isang araw na pahinga tuwing katapusan ng linggo. Nagkunwari rin silang hindi alam, at direktang inilagay si Brian Ye sa duty. Natural na alam ni Brian Ye ang mga sitwasyong ito. Hindi siya hanggal o bulag. Hindi naman niya nakikita na walang ibang tao sa outpatient clinic kapag siya ay umuuwi araw-araw. Tungkol naman sa schedule ng katapusan ng linggo, mas lalo pang halata. Hindi niya alam na ang bawat doktor ay may isang araw na sistema ng pahinga. Wala lang itong pakialam sa kanya, kahit masaya pa nga siya, kaya hindi siya nakipag-usap sa kanila. Ang pagkakita ng mas maraming pasyente araw-araw ay maaaring hindi katanggap-tanggap at masakit para sa ibang mga doktor, ngunit para sa kanya, ito ay isang desperadong bagay. Kung ikukumpara sa ibang mga medikal na doktor, ang pinakakulang niya ay ang karanasan. Sa tuwing nakakakita siya ng isang pasyente, magdadala ito sa kanya ng karagdagang punto ng karanasan. Kahit na ang mga sintomas ng pasyente ay hindi komplikado, hindi mahirap o mahirap para sa kanya. Sa proseso ng paggamot, magdadala rin ito sa kanya ng pag-ipon ng dami. Tungkol naman sa pagtatrabaho ng overtime tuwing katapusan ng linggo, wala itong kahulugan para sa kanya. Sa kanyang pang-araw-araw na buhay, bukod sa paglilinang at pagsasanay, ay ang pagpunta sa trabaho. Wala siyang kaibigan sa China, at walang dapat makihalubilo. Ang pagpapahinga ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Ang pagtigil sa bahay, nag-aaral din siya ng Chinese medicine o nagbabasa ng iba't ibang medikal na journal at magazine. Ang pag-aaral ng mga aklat at periodiko sa medisina sa bahay ay isang proseso ng pagpapabuti, at ang pagtingin sa isang doktor na naka-duty sa opisina ay isa ring uri ng pagpapabuti at pag-ipon ng pagsasanay. Sa paghahambing, kailangan niya ngayon ang ganitong uri ng pag-ipon ng pagsasanay. Kahit paano, maaari niyang panatilihin ang mga libro sa bahay anumang oras. Tingnan, kapag bumalik siya sa gabi, maaari din niyang pahalagahan ang kanyang oras at manood habang kumakain. Ginagantimpalaan ng Diyos ang pagsusumikap, isang pawis, isang ani, palaging may gantimpala para sa pagbabayad.
Kahit na si Brian Ye ay nagkaroon ng mas mahirap na buhay kaysa sa bawat doktor sa linggong ito ng buhay outpatient, at gumugol ng mas maraming pawis kaysa sa ibang mga doktor, ang kanyang mga nakamit ay napakalaki, at ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay lubos ding napabuti. Ang pinakahalatang pagpapabuti ay makikita sa bilis ng kanyang pagdiagnose at paggagamot. Mula sa 20 pira sa umaga noong unang araw hanggang sa 30 pira sa hapon, ang bilang ng mga doktor na nakita ni Brian Ye ay tumaas araw-araw. Sa ikalimang araw, ang kanyang bilis ay hindi na naiiba sa ibang mga doktor, at kahit na dahil sa kanyang maagang konsultasyon at huling oras ng pag-alis sa trabaho, ang kanyang bilang ng mga konsultasyon ay mas marami pa kaysa sa kanila. Ngunit ang ganitong uri ng pagpapabuti ng bilis ay pangalawa lamang kay Brian Ye, at kahit na isang napakaliit na bahagi ng kanyang mga nakamit at pag-unlad ay maaari lamang ituring na isang dagdag na kita. Ang tunay na nakamit ni Brian Ye ay nasa linggong ito ng mataas na intensidad na pagbisita, nakapag-ipon siya ng malaking halaga ng pagsasanay para sa mga sakit sa medisina tulad ng respiratory medicine. Ang malaking halaga ng akumulasyon na ito ay hindi lamang pinayagan si Brian Ye na magkaroon ng pagkakataon na makita ang lahat ng uri ng sakit sa paghinga, kabilang ang mga sakit sa baga, at unti-unti niyang pinayagan na isama ang mga teorya na kanyang natutunan noong nakaraan, kasama ang mga teorya na naintindihan mula kay Dr. Thomas Wang at iba pang mga doktor, sa kanyang sariling mga kasanayan sa medisina. Bilang karagdagan, sa mga pagbisita sa linggong ito, nagkaroon din si Brian Ye ng ilang akumulasyon ng iba pang mga sakit sa medisina. Ang ilang mga pasyente, kahit na nagpakita sila ng mga sintomas tulad ng ubo, pinili nilang isabit ang numero ng respiratory medicine. Sa katunayan, ang sanhi ng sakit ay hindi nakasalalay sa respiratory tract. Nagkaroon si Brian Ye ng isang intuitive na pag-unawa sa sakit sa proseso ng pagtuklas ng tunay na sanhi nito. Kahit na ang mga pasyente na ito ay inilipat sa mga doktor sa mga nauugnay na departamento pagkatapos ng diagnosis, sila ay ginamo ng mga doktor sa mga nauugnay na departamento, ngunit ang ganitong uri ng pagsasanay ay napakamakabuluhan pa rin, hindi lamang nagbibigay sa kanya ng isang intuitive na pag-unawa sa sakit, ngunit mahalaga din na mayroon siyang mas malalim na pag-unawa sa prinsipyo na ang katawan ng tao ay isang buo, at mas naiintindihan niya na hindi niya makikita kung saan ang sakit, kung saan siya maaaring gamutin, ngunit dapat siyang magkaroon ng isang pananaw at pag-iisip na maaaring makuha mula sa buong. Kahit na ginamit ni Brian Ye ang umaga at gabi sa loob ng isang linggo, at naka-duty siya ng 2 araw na magkasunod sa katapusan ng linggo, tumaas ang bilang ng mga doktor at paggamot araw-araw, ngunit walang sinuman sa departamento ang pumalakpak kay Brian Ye. Wala ring nag-isip na maganda ang ginagawa ni Brian Ye. Sa kanilang pananaw, ang maagang pag-diagnose at huling pag-uwi ni Brian Ye, kasama na ang labis na pagtatrabaho sa katapusan ng linggo, ay para lamang makita ni Dr. Thomas Wang. Tungkol naman sa pagtaas ng bilang ng diagnosis at paggamot ni Brian Ye, si Dr. Thomas Wang ang nagpilit kay Brian Ye, hindi nagboluntaryo si Brian Ye, at walang nag-isip na talagang nagkakaroon ng pag-unlad si Brian Ye at talagang nakakakonsulta ng napakaraming tao. Nakaramdam pa nga sila na parang nagmamadali lang si Brian Ye sa likod, parang basta na lang niya ginagawa, at basta na lang niya inasikaso. Kung hindi, hindi sana mas mabilis si Brian Ye kaysa sa mga bihasang doktor. Mas marami pa ang kanyang nakikita. Ang mga doktor na nakikita sa outpatient clinic ay may 10 taon ng karanasan at nakakakita lamang ng mga tao sa kanilang unang 100 sa isang araw. Si Brian Ye ay nagtatrabaho pa lamang ng 1 linggo, at ang dami ng mga taong nakikita niya sa buong araw ay umabot na sa 110. Isang biro ba ito? Lahat sila ay nakaramdam na ang pag-uugali ni Brian Ye ay nakakasira sa sarili at pinababayaan ang kanyang sarili, at mas madaling asikasuhin ng walang pagtatangi. Sa buong departamento, maliban sa iilan tulad nina Dr. Thomas Wang at Marcus Wang, lahat ay palihim na nag-iisip kung kailan mangyayari ang aksidente ni Brian Ye, lalo na ang mga doktor sa outpatient clinic, na palihim na nangungutya at naghihintay. Sa mga araw na ito, tumaas ang bilang ng mga pasyente na nakikita ni Brian Ye. Medyo hindi pa rin sila masaya sa kanyang maagang pag-diagnose at huling pag-uwi. Nararamdaman nila na si Brian Ye ay nagpapakitang gilas. Tungkol naman kay Brian Ye, tinanggap niya ang maraming pasyente, kahit pa sa katapusan ng linggo. Lahat ng mga tauhan na naka-duty ay tinulungan silang asikasuhin ang mga bagay na ito, ngunit automatiko nilang binabaliwala ang mga ito.
Sa inpatient department, ang mga doktor na kapareho ni Brian Ye sa opisina ay palihim ding nag-iisip kung kailan magkakaroon ng aksidente si Brian Ye. Pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa desisyon ni Wesley Zing na umalis sa Department of Respiratory Medicine, nag-aalala sila na aalis na si Brian Ye. Walang duda tungkol sa bagay na ito. Umalis na si Wesley Zing, makakapagtagal pa ba si Brian Ye? Sa aspeto ng background, mas mayaman ang karanasan ni Wesley Zing kaysa kay Brian Ye. Sa aspeto ng mga kwalifikasyon, mas mahusay si Wesley Zing kaysa kay Brian Ye. Sa aspeto ng mga kasanayan sa medisina, bagamat isang walang alam si Wesley Zing, mula sa pananaw ng kanyang edukasyon, dapat ay mas mahusay siya kaysa kay Brian Ye. Kahit ano pa ang tingin mo, walang pagkakataon si Brian Ye na manatili. Isang linggo na ang nakalipas, sabi mo, ilang araw pa kaya makakapagtagal si Dr. Ye. Nakita ko lang yan nitong 2 araw. Narinig ko sa outpatient clinic. Nitong 2 araw, higit 100 katao ang ginamo ni Dr. Ye araw-araw, mas marami pa sa bilang ni Dr. Chin na may pinakamaraming karanasan sa aming departamento. Malinaw na, pinabayaan na niya ang sarili niya. Sa tingin ko rin. Halos 10 taon nang nasa clinical frontline si Dr. Chin. Malapit na siyang ma-promote bilang deputy director ng matandang doktor. Ang kanyang bilis sa diagnosis at paggamot ay kilala. Mas mataas pa ang pangalan ni Ye kaysa sa kanya. Ibig sabihin, pinabayaan na niya ang sarili niya. Sa opisina, nag-uusap ang isang grupo ng mga doktor, at lahat sila ay nakaramdam na ang bilang ng mga konsultasyon ni Brian Ye sa nakalipas na ilang araw ay napakataas kaya't ito ay ganap na dahil sa kanyang random na pagharap. Inisip din nila na ang pag-uugali ni Brian Ye ay nakakasira sa sarili, at iniisip pa nga, baka dahil narinig niya na umalis na si Wesley Zing, kaya alam niya na tiyak na hindi siya makakapagtagal, kaya isinuko na lang niya. Dr. Che? Okay lang. Biglang nagsimulang mag-pump ang pasyente sa kama 101. Halika rito at tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, habang nag-uusap ang mga doktor na ito sa opisina, isang nag-aalalang boses ang nanggaling sa labas, na pumutol sa kanilang pag-uusap. Biglaan. Nang marinig ang sinabi ng nurse, biglang nagbago ang mukha ni Dr. Che na tinawag sa opisina. Ang bed 101 ay ang pasyente na kanyang inaalagaan. Hindi na niya pinansin ang iba pang bagay, kaya tumayo siya at mabilis na naglakad patungo sa pasyente sa ward. Patungo sa direksyon. Bilang isang clinician, alam na alam niya kung ano ang maaaring mangyari sa isang biglang pag-atres, at kung anong uri ng panganib ang aidudulot nito. Ito ay talagang kagyat at hindi dapat ipagpaliban. Ang mga doktor sa tabi niya ay hindi na nag-abala sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa mga usapin ni Brian Ye. Pagkatapos magtinginan, tumayo silang lahat at naglakad patungo sa ward. Ang ganitong uri ng emergency ang nangyari, bagamat ang doktor na may pananagutan ang siyang kukuha ng pangunahing responsibilidad. Ngunit kung may mangyari, hindi lamang ito magiging usapin para sa isang doktor lamang, magiging usapin ito para sa buong departamento, at walang makakabuti. Bakit bigla itong nangyari? Pagkarating ni Dr. Che sa ward, nakita niya ang pasyente sa kama na patuloy na nagkakaroon ng kumbulsyon, habang ang nurse na si Nurse Olga So ay patuloy na naglalagay ng mga kompres sa puso ng pasyente. Hindi ko alam, okay lang siya kanina, pero bigla siyang nagsimulang manigas. Ang nurse na pumunta upang ipaalam kay Dr. Che kanina ay mukhang nag-aalala, at siya ang responsable sa pangangalaga sa pasyente na ito nitong mga araw na ito. Ang gamot kahapon, ibinigay mo ba sa kanya sa oras? Nag-aalalang tanong ni Dr. Che habang mabilis na naglalakad patungo sa pasyente. Lahat ng gamot ay ibinigay ayon sa mga tagubili ng doktor, at lahat ng gamot ay alinsunod sa mga tagubili ng doktor, at lahat ay naitala. Mabilis na sinabi ng nurse. Nang marinig ang mga salita ng nurse, tumigil sa pagsasalita si Dr. Che, ngunit humakbang pasulong, na nagpapahiwatig kay Nurse Olga So na tumigil at siya na ang lalapit. Gayunpaman, pinindot ito ni Dr. Che sa loob ng ilang sandali, at walang epekto. Ang mahahalagang palatandaan ng pasyente ay nasa isang mapanganib na sitwasyon pa rin, at ang puso ay nagpapatuloy pa rin sa pag-twitch. Bilisan mo at tawagin mo si Director Wang. Nang makita ng mga doktor na nagmamadali, agad silang sumigaw. Napagtanto nilang lahat na ang sitwasyon ng pasyente ay maaaring hindi nila kayang pangasiwaan. Maya-maya, dumating si Dr. Thomas Wang, na mukhang nagmamadali. Puno ng pagkabalisa ang kanyang mukha.
Kakatapos lang niyang pumunta sa isang pulong, ngunit pagkatapos marinig ang paliwanag ng doktor, agad niyang ibinaling ang kanyang ulo at nagmadali sa ward. Bilang isang punong doktor na mayaman sa karanasan sa klinika at napakahusay na mga kasanayan sa medisina, narinig niya ang doktor. Nang pinag-uusapan ang sitwasyon, natanto niya na ang bagay na ito ay napakahirap at napakadelikado. Kung hindi maganda, maaaring maging isang nakamamatay na aksidente. Director Wang. Sa pagkakita sa pagdating ni Dr. Thomas Wang, ang mga doktor at nurse sa ward, pati na rin ang mga miyembro ng pamilya ng pasyente na halos umiyak sa pagkabalisa, biglang tila nakakita ng isang tagapagligtas, at ang ekspresyon sa kanilang mga mata ay nagningning. Kumusta, nagtagumpay ba ang defibrillation? Hindi pinansin ni Dr. Thomas Wang ang mga taong iyon. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Dr. Che, sa pasyente sa kama, at sa mahahalagang palatandaan ng pasyente sa itaas ng kama. Hindi. Pero hindi ko maalis. Halos umiiyak ang ekspresyon ni Dr. Che. Kahit na nagtatrabaho na siya bilang isang doktor sa loob ng ilang panahon, hindi siya isang bagong-baguhang doktor, ngunit ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang ganitong emergency. Mag-shoot ka agad. Nagbigay ng isang tiyak na salita si Dr. Thomas Wang at nagsimulang kunin ang pasyente. Maya-maya, binuksan ang kagamitan at personal na inoperahan ni Dr. Thomas Wang ang pinakakaraniwan at karaniwang pinaka-epektibong non-synchronous DC defibrillation. Gayunpaman, hanggang sa ang intensity ng shock ay naayos sa 400 Ws, ang ventricular fibrillation ng pasyente ay nabigo pa ring huminto. Maghanda ng lidocaine intravenously ngayon. Gumawa ng isang tiyak na desisyon si Dr. Thomas Wang at nagbigay ng utos sa nurse sa tabi niya. Opo. Nagmadaling naghanda ang nurse. Pagkatapos turuan ng nurse, kinuha ni Dr. Thomas Wang ang medikal na talaan ng pasyente at sinimulang tingnan ito. Habang kalmado niyang tinatanong si Dr. Che, ang pamilya ng pasyente at ang mga nurse sa tabi niya, iba't ibang mga katanungan, patuloy siyang nag-aanalisa sa kanyang isipan, nag-iisip upang maunawaan ang sanhi ng biglang pag-twitch ng puso ng pasyente, malinaw niya na sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng problema at pagre-resete ng tamang gamot malulutas ang problema ng husto, at ang pag-twitch ng pasyente ay pansamantalang unang paraan lamang. Gayunpaman, natuklasan niya na hindi niya man lang naisip kung ano ang naging sanhi ng problemang ito sa loob ng ilang sandali. Maging sa mga salita ng pamilya ng pasyente o kay Dr. Che, o sa medikal na talaan, wala siyang nakitang anumang problema, at ang pasyente na ito ay nasuri din sa isang ward round dati. Karaniwan, batay sa kanyang sakit, ayon sa plano sa paggamot ng doktor, ang problemang ito ay hindi dapat nangyari, at dapat pa nga ay gumanda ng paunti-unti. Gaano katagal na siyang naninigarilyo? Pagkatapos ng pag-iniksyon ng lidocaine, habang pinapanood ang mga kumbulsyon ng pasyente na unti-unting huminto at ang ritmo ng kanyang puso ay tila unti-unting nakabawi, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dr. Thomas Wang, at pagkatapos ng ilang sandali, natapos ang pasyente. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa lahat ng tao sa silid. Mga ilang minuto. Mabilis na sumagot si Nurse Olga Su. Nang magkaroon ng seizure ang pasyente, nagkataon na nasa tabi niya siya upang palitan ang dressing. Sa unang pagkakataon, nagmadali siya upang magbigay ng first aid sa pasyente. Kung hindi, maaaring tumigil na ang tibok ng puso ng pasyente ngayon. Sa makatuwid, alam niya ang kalagayan ng pasyente ng husto. Isa sa mga tao. Agad na mag-inject ng 11% sodium lactate. Mitiigang tinuruan ni Dr. Thomas Wang na pagkatapos na manigarilyo ang pasyente sa mahabang panahon, ang hindi pagkakapantay-pantay ng acid-base sa katawan ay malamang na mangyari. Dapat niyang pigilan ang sitwasyong ito mula sa paglitaw at agad na balansehin ang kondisyon ng acid-base sa katawan ng pasyente. Pagkatapos matapos ang utos, naaalala niya ulit ang isang bagay. Sinabi ng isa sa mga doktor, pumunta ka at tawagan mo si Dr. Ye para sa akin kaagad. Sa oras na ito, marahil si Dr. Ye lang ang makakapag-isip ng solusyon. Lihim na sinabi ni Dr. Thomas Wang sa kanyang puso na hindi niya tinawag si Marquez Wang dahil alam niya ng husto si Marquez Wang at ang kanyang mga paraan ng paggamot. Sa kanyang opinyon, kahit na dumating si Marquez Wang, maaaring mag-isip siya katulad niya. Ano ang maaaring gawin? Sa huling talakayan kay Brian Ye, ang pangunguna ni Brian Ye ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Tawagan si Dr. Ye. Anong Dr. Ye? Tatawagan ko ba si Dr. Ye mula sa cardiology department?
May doktor bang nagngangalang Ye sa Department of Cardiology? Sa ward, nakinig ang mga doktor sa mga salita ni Dr. Thomas Wang at hindi napigil ang matigilan. Sige na, bakit hindi? Nakita na hindi gumalaw ang mga tao, hindi napigilan ni Dr. Thomas Wang na ipakita ang isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Anong ginagawa ninyo ng napakabagal? Hindi ba ninyo alam kung paano ang pagliligtas ng mga tao ay parang paglaban sa apoy? Director Wang, anong Dr. Ye ang iyong pinag-uusapan? Maingat na tanong ng isang doktor. Siyempre, ito ang bagong Dr. Ye mula sa aming departamento. Bukod sa kanya, mayroon bang ibang Dr. Ye sa aming departamento? Ang makakapagligtas sa kanya ngayon ay malamang na si Dr. Ye. Pumunta ka at sabihin mo ang sinabi ko. Ano man ang kanyang ginagawa, pumunta ka muna rito. Mahalagang iligtas ang mga tao dito. Narinig mo. Hindi napigilan ang mga mata ni Dr. Thomas Wang na tumitig. Ang mga taong ito, may sakit ba ang kanilang utak? Sa oras na ito, tinatanong pa rin nila ang ganitong mga mababang antas na tanong. Tawagin si Brian Ye para iligtas ang mga tao. At ano pa na si Dr. Ye ang makakaligtas sa pasyente na ito ngayon? Direktor Wang, nagmamadali ba? Sa pagdinig ng mga salita ni Dr. Thomas Wang, naisip ng lahat sa ward na nagkamali sila sa pandinig. Nanlaki ang mga mata ng lahat, at may ekspresyon ng hindi paniniwala sa kanila. Sa ilang sandali, nang makita nila ang isa't isa nang nakita nila ang kaparehong hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mata, nakasiguro sila na hindi sila nagkamali sa pagdinig kanina, at walang pandinig. Ngunit sa kanilang mga mata, tiningnan pa rin nila si Dr. Thomas Wang nang hindi makapaniwala, na iniisip na nagmamadali si Dr. Thomas Wang at nagkamali ng tawag. Sige na. Ano't nakatunganga kayo dyan? Hindi alam ni Dr. Thomas Wang ang mga iniisip sa kanilang mga puso. Nang makita silang nakatayo pa rin doon na parang mga tanga, agad siyang nagalit. Talagang naiinis siya. Kailan ba ito lahat, ang mga taong ito ay nag-i-standby pa rin dito? Opo. Ako. Pupunta na po ako kaagad. Nang makita na galit si Dr. Thomas Wang, mabilis na bumalik sa kanyang isip ang doktor, lumingon, sumugod sa pintuan, at tinawagan si Brian Ye. Wala nang pakialam kung nagkamali si Director Wang sa pagmamadali, ngunit dahil hinayaan siya ni Dr. Thomas Wang na tawagan niya si Brian Ye, tinawag na lang niya si Brian Ye ayon sa kanyang utos. Pagkatapos makita ang pag-alis ng doktor, sa wakas ay lumuwag ang ekspresyon sa mukha ni Dr. Thomas Wang, ngunit nang bumagsak ang kanyang mga mata sa pasyente, ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay nagbalik muli. Ano ang dahilan? Ano ang naging sanhi nito? Paano biglang lumitaw ang ventricular fibrillation? Director Wang, tatawagan na lang ba natin si Director Wang? Maingat na tiningnan ni Nurse Olga Su si Dr. Thomas Wang. Naramdaman niya na baka nahilo lang si Director Wang kanina, kaya niya tinawagan si Brian Ye. Gusto niyang tawagan si Director Wang dahil bukod kay Director Wang, ito rin si Director Wang at Director Lee. Mas maganda ang mga kasanayan sa medisina, at sa dalawa ni na Wang at Lee, mas maganda ang relasyon ni Director Wang kay Director Wang, at medyo mas mataas ang mga kasanayan sa medisina. Hindi na kailangan. Umiling si Dr. Thomas Wang, sa palagay ko walang magagawa si Director Wang. Walang pagpipilian si Director Wang kapag dumating siya, ngunit magkakaroon kaya ng paraan si Brian Ye kapag dumating siya. Sa ward, nagtinginan ng mga doktor at nurse, at lahat sila ay bumuulong sa kanilang mga puso, ngunit sa sandaling ito, sa pagharap sa seryosong mukha ni Dr. Thomas Wang, hindi sila naglakas loob na magsalita. May parehong iniisip si Nurse Olga Su sa kanyang puso, ngunit nakita niya na mukhang seryoso si Dr. Thomas Wang at tila nag-iisip ng isang bagay, at pagkatapos niyang buksan ang kanyang bibig upang magsalita, sa wakas ay isinara niya ang kanyang bibig nang hindi nagsasalita. Naniniwala siya na kapag lumitaw si Brian Ye sa harap ni Dr. Thomas Wang, matatanto ni Dr. Thomas Wang na nagkamali siya ng tawag. Oo, pakiramdam pa rin niya na nagkamali si Dr. Thomas Wang. Kasama ang mga puso ng iba pang mga doktor at mga nurse sa ward, ang parehong pag-iisip. Hindi sila naniniwala na ang tinatawagan ni Dr. Thomas Wang ay talagang si Brian Ye, lalo na nakayang gamutin ni Brian Ye ang pasyente na ito na kahit si Dr. Thomas Wang ay hindi matulungan. Ay! Hintayin nating dumating si Brian Ye. Ang tanging pag-asa ngayon ay kung ang batang doktor na si Brian Ye ay may anumang makabagong pag-iisip.
Pagkatapos suriin muli ang mga medikal na tala at pag-iisip tungkol sa iba't ibang sitwasyon ng pasyente, wala pa rin siyang nakakuha. Si Dr. Thomas Wang, na walang ideya, sa wakas ay sumuko sa pag-iisip pansamantala, na may buntong hininga ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, at huminga ng walang magawa. Dumating si Brian Ye sa ward sa lalong madaling panahon. Pagkatapos marinig ng nurse sa outpatient clinic na kausapin siya tungkol sa sitwasyon, inaliw niya ang pasyente sa kamay, at pagkatapos sabihin ang paumanhin sa kanya, agad siyang sumugod patungo sa inpatient department. Sa daan, nagmamadali si Brian Ye. Kaya't nang dumating sila sa daan, ang mga taong dumadaan sa daan ay tumingin kay Brian Ye na nakasuot ng puting Amerikana at nagmamadali sa lahat ng paraan, nagtataka kung may nangyari tulad ng sunog. Ngunit wala nang pakialam si Brian Ye. Ang pagliligtas ng mga tao ay parang paglaban sa apoy. Hindi siya naglakas loob na ipagpaliban ang kahit na bahagyang sandali. Nang makita na pinagpapawisan si Brian Ye na pumasok sa ward sa ilalim ng patnubay ng nakaraang doktor, ang mga mata ng mga doktor at nurse sa ward ay hindi maiwasang ipakita ang isang mapaglarong tingin. Lahat sila ay gustong makita kung paano magre-react si Dr. Thomas Wang pagkatapos makita si Brian Ye, itataboy na lang ba niya? O ano? Sa karakter ni Dr. Thomas Wang, malamang na itataboy niya kaagad si Brian Ye, kaya huwag na niya makagulo dito. Inisip pa nga nila ang reaksyon ni Dr. Thomas Wang ng maaga, at naisip ang sitwasyon kung saan itinaboy ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye. Hindi nagpakita ng panunuya si Nurse Olga Su sa kanyang mga mata, ngunit sa kanyang puso, tulad ng kanilang mga iniisip, naramdaman niya na ang mangyayari kay Brian Ye ay malamang na hindi maganda. Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang napabuntong hininga kay Brian Ye. Na may pahiwatig ng pakikiramay, ang Dr. Ye na ito ay medyo kawawa rin. Hindi siya kumuha ng sinuman at hindi nagdulot ng sinuman, ngunit tinawag siya ni Director Wang na hindi maipaliwanag na pinagalitan. Brian Ye, narito ka na. Dali, halika rito at tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nang lahat sa ward ay naghihintay na mawala ng pasensya si Dr. Thomas Wang at pag-alitan si Brian Ye, isang eksena na ikinagulat nila ang nangyari. Nang makita ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, hindi lamang hindi. Nawala ang kanyang pasensya at pinagalitan si Brian Ye, at, na para bang nakakita ng isang tagapagligtas, binati niya si Brian Ye ng may pananabik. Paano nangyari ito? Hindi naman nag-collapse si Dr. Thomas Wang at nagkamali ng tawag kanina, ngunit talagang si Brian Ye ba iyon? Pero, paano naging posible ito? Sa pagkakita na si Dr. Thomas Wang ay hindi lamang pinagalitan si Brian Ye tulad ng kanilang iniisip, ngunit binati si Brian Ye na parang isang tagapagligtas. Sa ward, lahat ng mga tao sa ward ay natigilan, at ang mga mata ng lahat ay puno ng mga salita. Na may hindi kapani-paniwalang hitsura, nagulat din si Nurse Olga Su. Director Wang, ito ba ay isang 101 bed patient? Ano ang partikular na sitwasyon ngayon? Hindi pinansin ni Brian Ye ang hitsura sa mga mukha ng mga doktor sa ward. Ang kanyang atensyon ay nasa mga pasyente sa kama. Habang tinitingnan ang iba't ibang data sa kagamitan sa itaas ng kama, tinanong niya si Dr. Thomas Wang ang partikular na sitwasyon. Ito ang sitwasyon. Seryosong sinabi ni Dr. Thomas Wang kay Brian Ye ang tungkol sa kalagayan ng pasyente, kasama ang impormasyon na nakuha niya mula sa pamilya ng pasyente at Dr. Che at iba pa kanina. Sinabi niya ito kay Brian Ye, at pagkatapos ay mukhang walang magawa. Tumingin kay Brian Ye, matagal ko nang iniisip, pero hindi ko pa rin maisip ang isang dahilan. Ayon sa katwiran, hindi dapat nasa ganitong sitwasyon ang pasyente. Dr. Ye, ano ang iniisip mo tungkol sa sitwasyong ito? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi agad sinagot ni Brian Ye ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, bagkus ay nag-isip ng malalim. Hindi niya binuklat ang medikal na talaan. Nasa kanyang isip na ang medikal na talaan ng pasyente. Kahit na nagtatrabaho siya sa outpatient clinic sa linggong ito, tuwing tanghali ay pumupunta siya sa ward para tumingin, kaya't hindi siya estranghero sa mga kondisyon ng bawat pasyente sa bawat ward. Noong dumating si Brian Ye kanina, iniisip na niya ito, pero katulad ni Dr. Thomas Wang, hindi niya inisip kung bakit nangyari ito sa pasyente. Binasa rin niya ang medikal na kasaysayan ng pasyente, at hindi niya naramdaman ang pareho.
Kung mayroong anumang problema sa nakaraang diagnosis at paggamot, kung naramdaman niyang may problema, tiyak na isusulat niya ito sa medikal na talaan. Kahit nang kumpirmahin ng doktor na ang problema ay nasa 101 bed patient, nagulat pa rin siya. Bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon? Dapat mayroong mali, na hindi nila binigyang pansin noon o hindi nakatawag ng kanilang pansin. Mabilis na nag-iisip si Brian Ye, maingat na iniisip ang medikal na kasaysayan ng pasyente at ang mga klon na ibinigay lang ni Dr. Thomas Wang, sinusubukang hanapin ang isang dahilan mula sa mga klon na iyon. Naniniwala siya na ang anumang problema ay dapat may sanhi, at hindi magkakaroon ng ganitong sitwasyon ang mga pasyente ng walang dahilan. Ito ay kung mahahanap ng doktor ang sanhi. Alam din ni Dr. Thomas Wang na gustong mag-isip ni Brian Ye. Matagal na rin siyang nag-iisip, pero hindi niya naisip na hindi ganoon ka-simple ang problema. Natural lang na hindi mahahanap ni Brian Ye ang sagot ng hindi nag-iisip. Kung talagang ganoon, baka pakiramdam ko pa rin ay nagsasalita lang si Brian Ye. Ang ginagawa ni Brian Ye ay ang pinaka-normal. Sa totoo lang, kahit na tinawag pa si Brian Ye, humahawak lang siya ng isang pag-asa. Hindi niya naisip na makakahanap si Brian Ye ng solusyon, pagkatapos ng lahat. Hindi pa niya mismo naiisip, at hindi niya maasahan na maiisip ni Brian Ye ang solusyon. Diyos ko, tinanong talaga ni Director Wang si Brian Ye. Baliw, dapat baliw na ako. Hindi ako ang baliw, kundi si Director Wang ang baliw. Oo, dapat baliw na siya. Kung hindi, paano niya naisip na tanungin si Brian Ye tungkol sa sitwasyon? Hindi niya maisip ang isang tanong, paano kaya maiisip ni Brian Ye? Ito ay talagang sumugod sa doktor. Nang makita na tinanong talaga ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye tungkol sa sitwasyon, at nakatayo siya sa tabi niya ng maingat, umaasa sa sagot ni Brian Ye, naghihintay sa sagot ni Brian Ye, ang mga doktor at nurse sa ward ay pakiramdam ko ay nababaliw na ako. Naramdaman nilang lahat na baliw at tanga si Dr. Thomas Wang. Kung hindi ka gagawa ng ganitong hindi matalinong pagpipilian. Ang kanilang mga tingin ay tumingin kay Brian Ye na nag-iisip, at hindi nila maiwasang ipakita ang bakas ng pagkairite sa kanilang mga mata. Nagpapanggap talaga ang lalaking ito. Sa tingin ba niya talagang hindi naisip ni Director Wang ang problema, kaya niya talagang malulutas ito, kaya niya talagang mahahanap ang isang paraan. Ito ay talagang walang pakundangan. Nagtatapon ka ng oras, alam mo ba? Hindi ito ang oras para umarte. Sa bawat minuto ng pagkaantala, mas nagiging mapanganib ang pasyente. Dapat mong sabihin kay Director Wang ng direkta, kahit na hindi na ito kayang tulungan ni Director Wang, at wala ka ng ibang paraan. Sa kasong ito, maaaring mag-isip muli si Director Wang ng isang solusyon, o humanap ng ibang doktor upang mag-isip ng isang solusyon ng magkasama. Lahat sila ay nakaramdam na nagpapanggap lang si Brian Ye na nag-aaksaya ng oras ng pasyente. Kahit si Nurse Olga So ay sumimangot nang tingnan niya ang hitsura ni Brian Ye. Director Wang. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Nurse Olga So ang kanyang sarili, kaya nagpa siyang kausapin si Dr. Thomas Wang. Director Wang. Pero nang magsisimula pa lang siyang magsalita, si Brian Ye, na kanina pa nagmumuni-muni, ay nagsalita rin. Ang kanyang boses ay halos sabay sa kay Nurse Olga So. Brian Ye, kumusta na? Nakaisip ka na ba ng solusyon? Nang marinig ni Dr. Thomas Wang ang pagsasalita ni Brian Ye, nagliwanag ang kanyang mga mata at tiningnan niya si Brian Ye nang may pananabik. Tungkol naman sa boses ni Nurse Olga So, agad niyang hindi pinansin. Mayroon akong kaunting paunang ideya. Sinulyapan ni Brian Ye si Nurse Olga So, pagkatapos ay bumalik kay Dr. Thomas Wang, tumango, at nagsimulang magsalaysay, pinag-isipan ko itong mabuti. Dapat walang problema sa aming nakaraang plano sa paggamot. Biglang nangyari ito sa pasyente. Napakakaiba. Hindi ba't walang katuturan ito? Ito ay isang malinaw na katotohanan, kailangan pa bang sabihin? Nang makinig ang mga doktor at nurse sa ward sa mga salita ni Brian Ye, biglang hindi maiwasang ipakita ng kanilang mga mata ang isang paghamak, at sumimangot si Nurse Olga So. Tanging ang mukha ni Dr. Thomas Wang ay hindi nagbago. Maingat niyang pinakinggan ang mga salita ni Brian Ye at hinintay ang mga susunod na salita ni Brian Ye. Noong sinabi ng pamilya ng pasyente na sumasakit ang kanyang ulo isang araw na ang nakalipas, tama ba? Tumingin si Brian Ye sa pamilya ng pasyente. Opo,
Sinabi sa akin ng aking ama kahapon na sumasakit ang kanyang ulo. Tumango ang pamilya ng pasyente. Kaya, normal lang na medyo sumakit ang ulo. Normal lang para sa isang pasyente na makaramdam ng sakit sa matagal na panahon o nakahiga sa kama sa loob ng matagal na panahon. Huwag mong sabihin na ang pasyente, kahit na isang normal na tao, minsan ay medyo hindi komportable na matulog. Sakit. May kinalaman ba ito sa kasalukuyang sitwasyon ng pasyente? Sabihin mo ang lahat ng kahanggalang ito. Tiningnan ng mga doktor sa ward si Brian Ye ng may higit pang paghamak. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mukha ni Dr. Thomas Wang ay nagpakita ng bakas ng pag-iisip. Oo, ayon sa sinabi ng pasyente, sa tingin ko, sa pagkakataong ito, dapat ay problema ng nervous system ng pasyente, pero hindi pa rin sigurado kung ito ay isang komplikasyon na sanhi ng pagbara sa baga o isang problema sa utak mismo ng pasyente. Inirerekomenda na magsagawa ng CT scan sa utak ng pasyente kaagad. Kung natukoy na ito ay ang leyon sa utak, ililipat namin ang pasyente sa neurosurgery sa lalong madaling panahon. Tumango si Brian Ye at dahan-dahang sinabi ang kanyang conclusion. Walang katuturan. Bago pa nakapagsalita si Dr. Thomas Wang, ang doktor na si Che sa tabi niya ay walang seremonyang sumagot, ang kondisyon ng pasyente ay palaging maayos, paano magkakaroon ng mga komplikasyon, at palagi kong binibigyang pansin ang aspetong ito, walang ganitong bagay. Ang posibilidad ng mga komplikasyon. Dr. Ye, kung hindi mo naiintindihan, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Kaya, sa tingin ko mas malamang ang huli. Hindi pinansin ni Brian Ye ang magaspang na ugali ni Dr. Che. Ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Mayroon siyang parehong opinyon sa kanyang puso tulad ni Dr. Che. Naramdaman niya na ang pasyente ay malamang na hindi magiging isang komplikasyon, at ang pasyente ay malamang na isang tumor sa utak. Nakakatawa. Dahil lang sa sinabi ng pasyente na medyo sumasakit ang kanyang ulo, iniisip niya na maaaring may sakit sa nerbiyos sa utak. Ito ay talagang isang nakakatawang bagay. Oo, ito ay talagang hindi pang-agham. Isa lang itong biro. Sa pagkakita na talagang naglakas loob si Brian Ye na magsalita, at kahit na nang tinutulan siya ni Dr. Che, hindi man lang siya nagpakumbaba, at sineryoso niya ang kanyang sarili at sinabi ito na parang totoo. Ang mga doktor ay biglang hindi nila maiwasang pagtawanan. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.